Nobody was ready to make a film like that nung time na yan. Hello po mga kapatid. As usual, hinihingi ko ang inyong tulong para supportan natin ang mga independent filmmakers. At ngayon meron tayong bagong film festival na aabangan sa November. Pero syempre may mga schedule sila, call for entries, etc. etc. So, para sa inyong mga katanungan, nandito si Direk Raymond and si Mr. Xavier for your questions. Please feel free to ask your questions. The first will come from Romel Gonzalez of PEP. Yes, magandang hapon po. My first question is for Mr. Xavier Cortez. Kasi nabasa ko po dito, ang mga pelikulang may temang political at religious ay hindi pwedeng tanggapin. Pero ang ano po natin, tagline is mga kwento ng laban. What if po yung entry ay medyo nakakabit sa politika o sa relihiyon, pero kwento ng pakikipaglaban? Pwede po ba yun? Or bakit po bawal? Okay po. Actually po, ang Sinigoma at saka yung RK Rubber kasi ay talagang, kumbaga wala kaming pinapanigan po na side. So, politically, ayaw po namin maging involved. Kaya, lalo na po, when it comes to discrimination, ganun. So, hindi po talaga kami, hindi kami nag-a-allowed kapag, kung political po, kung subtle siya, basta walang sinabing, kumbaga walang pinpointing na mangyayari, pwede. Kung religion po, okay lang naman po, basta hindi yung nang di-discriminate ka ng ibang religion. Like, example lang po, yung may napanood ako na mga short film sa YouTube na horror siya. Tapos, kumbaga parang may mga religious tawag dito, masabi natin. Parang may mga characters na parang yun yung kontrabida, ganun. So, ayun, hindi ko alam, baka mamaya karamihan dito napanood na rin yun. So, ayun, medyo hindi pwede yung mga ganun na film. Kasi po, gusto namin talaga na yung stay neutral sa kahit anong religion and kahit na anong sa politika. Pero kung naman po, for example, maganda siya about laban pero meron siyang, sabihin natin, meron siyang inaano na, kumbaga parang may religious, kumbaga may mga, sabihin natin, nagdadasal or nagsisimba yung character, wala naman nung problema doon. As long as wala pong inaapakan o dinidiscriminate na ibang religion. Ayun. And then since ito po yung 6th festival ninyo, pwede kayong mag-mention ng mga past winners ninyo ng pelikula or kasi meron pala kayong best actor, best actress. Meron na po bang mga artistang sumali sa Sinigoma in the past? Pwede niyo pong ma-mention kung pati mga winners na before. Ayun po, yung winners namin nung 2019 ang best film namin ay ang Maniniyot. Bale, gawa po yun ayun po, sa mga hindi po malalim na Tagalog siya pero ayun, photographer po. Ayun. So yung may po sa Bisaya na dialect, medyo matatawa. Pero yun po, photographer. Pero anyway, yun yung naging winner nun. Gawang RK po siya. Tapos nung 2020, dahil pandemic, wala po. So 2021, yung taga Olonga po, si Direct JC Eben yung nanalo. Kalimutan ko na yung film niya. Pero about siya sa isang about siya sa isang struggle na parang yung girl yung parang humuhukay siya ng parang gusto niyang ibaon niya sarili niya, ganun. Ay, parang yun yung film niya. Tapos 2022 celebrity. Naging best actor, best actress. Okay. Meron na po. So sa
sa ano, kumbaga, meron din po akong in-exhibit na film noong 2022, yung Time Purse. Naging ano na siya, kumbaga, doon siya nag-start sa Time Purse. Tapos, ano na siya ngayon, nasa VMX na, si Audrey Avila. Ayun. Pero nung sinushoot namin yung Time Purse, hindi pa siya Audrey noon. Tapos yung... Ayun po. Kumbaga, meron din yung sa Benny. Nakalimutan ko yung... Ano? Sa Benny? Benny, si Derek Rans yun. Yung... Kung alam ko ano na naipalabas niya rin to internationally. So, ayun. Tapos... Ayun po. Yung... Actually, 2022, ang nanalo ay taga Cebu. So, yun po. Kumbaga, Piyaya yung name ng film. 2023, dito sa Manila naman, taga FEU. Professor siya sa FEU, si Ken Leviste. Crushmate, yung 2023. So, 2024, yung Hello Maya. Ayun po. Thank you, Mr. Xavier. Ang next question ko for Mr. Raymond Red. Tapos kanina po, ano ko lang sabi niyo struggling? Hindi po, no, may Cannes Film Festival Award na kayo. Hindi po kayo struggling din eh. Cannes Award, Bangor. Hindi, kailangan i-redefine what struggle is. Kasi, in fact, after the Cannes win, nag-struggle ako eh. In a weird way. In a weird way. Siyempre, I can't deny yung the Palme d'Or Award. It was big news nung time na yun. So all the big production companies were approaching me. Lahat. I mean, kausap ko sila Boswick, Jimmy Duabit of GMA Films, Charo Santos. We had all the meetings, no? ABS. Everybody wanted to make a film by me and with me. The problem was when I said, ito yung gusto kong gawin, which was makapili already, which I mentioned, nobody was ready to make a film like that noong time na yan. And then, so hindi sa ayoko, but it's more, okay, sige, ito yung gusto kong gawin eh, so maybe next time. Hindi sa pagmamalaki, I know any young filmmaker na nandun sa position na yun would jump in and say, oh sige, gagawa na lang ako iba, anong pwedeng gawin, di ba? But hindi, my mind was on that eh. Sabi ko, ito yung gagawin ko. So, lumipas ang mga taon, wala, hindi magawa. I pitched it sa Busan, sa, you know, yung ina-accuse ng mga tao, I sat down my laurels daw. You know, I was sitting on my laurels. Hindi totoo, I was struggling to look for financiers, French producers, nakikipag-meet ako. Lumipas 8 taon, wala, hindi ko magawa. So, nung 2008, sabi ko, gagawa na ako ng movie. Ginawa ko Himpapawid. So, yun yung proof ko na filmmaker ako. Kaya lang, ganun ako katagal gumawa. Kasi ganun yung focus and passion ko dun sa mga films na gusto kong gawin. Because I only want to make the films I believe in and I want to make. And all my films, ako yung either sumulat or co-write or conceptualize. So, kasi if I just want to make money, gagawa lang akong commercials, mabilis eh. See, I'm very practical and realistic. Yun ang lagi ko sinasabi. Kaya ako pumasok sa TV commercial industry. Di ba? It's filmmaking, it hones my craft in cinematography, I enjoy it, at mabilis. So kung money lang ang habol ko, doon ako. Now, yung films ko, hindi sa ayokong kumita yon, but looking back sa history ko, ganun eh. Ganun yung mga films ko. Right now, I'm focusing on remastering yung yung dalawang classic historical films ko, Bayani, first full-length movie ko, and Sakay, no, na ginawa ko noong 90s. So nire-remaster na siya ngayon, nasa Philippine Film Archive and FTCP is helping us out. Medyo matagal na proseso. Wala akong support na pareho na nabigay sa mga Lino Broca, Maynila. Sumako ko ng liwanag sa ginawa yan eh. La Trobe yata, abroad ginawa, no? Malaki ang funding for that eh. So, sariling sikap ginagawa ko ngayon kasi ang film preservation and restoration is the essence of time talaga eh. Magde-deteriorate yung film eh.
So bago pa dumating yung time na ma-consider i-restore yung film ko, baka too late na. So sinisimulan ko na ngayon. Isa yan sa mga ginagawa ko lang. Yeah, thank you, Direk. And isa na lang po, ano po man naging reaction niya pag naririnig niyo yung iba na sinasabi na hindi maganda ang sitwasyon ng pelikulang Pilipino sa ngayon? Yan talaga ang discussions, lalo na ngayon that I'm involved with the Film Academy of the Philippines, no? And then we're of course closely in touch with Direk Joey Reyes as chair of FDCP. So, syempre, sa industriya, I'm a member of DGPI, I'm a member of LPS, Cinematographers Guild. No? Yan talagang discussion all over. I mean, hindi naman natin ma-deny. Sabi ko nga, kahit sa Hollywood and sa Europe, yan ang ano. Locally, may struggle. Sabi nila, walang kumikita sa industry. No? So, as an industry, it's really struggling. As cinema, pag sinabi kasi na cinema, we're talking the whole cultural art form heritage niyan eh. Not only the industry, di ba? And it will include young people, students, and now cinema kasama ang ano. Yan ang bagong cinema eh. Online, TikTok, YouTube, that's cinema. Ina-absorb natin yan eh. Moving images yan na nai-influence tayo, ina-absorb. So a lot of people nga say, yan ang bagong mainstream eh. Nanonood sila ng vertical cinema and so on. So in that sense, very much alive siya. Pero as an industry, it's really struggling. So now na nasa FAP kami, yan ang major discussion, yan ang mandate na how to really revive the industry and help it. No? It's going to be a big challenge, pero Director General Paulo Villaluna is really up to the challenge. Tinanggap niya yung position. Yes. No? Lahat naman kami, magkakasama kami niyan. Nag-mobile fund, nag-independent filmmaking, and we have our own things to do, pero sige, tanggapin natin tong challenge na to. And yan ang main discussions ngayon. Okay. And ito na lang po, Direk, pag po ba sasali si Mikel at si Nicolas sa Cinegoma, tatanggapin po ba? Bakit? Bawal ang anak. Bawal ba, Direk? Magkakaroon ng conflict of interest siguro. But short films kasi ang Cinegoma. So kung short film, pero yun na nga may conflict of interest, so hindi sila pwede sumali. At saka very busy sila ngayon. They're promoting yung bagong film nga ni Nicolas, Post House. Tapos si Mick is now a producer for that. Thank you, Direk, and thank you, Mr. Silvia. Ayun ang bunga, pero ang mga produkto, di ba? Okay, thank you, Romel. Now we have questions from Jojo Panaligan of Rider. Thank you. Kay Xavier, gaano kalaki ang pinangarap mo para sa Cinegoma? At dahil nga, sabi niyo ito yung first time na, yun muna, gaano kalaki yung pinangarap mo for Cinegoma? Actually, ang pangarap ko talaga sa Cinegoma, na kuha ko to sa ano eh, kumbaga kasi yung character ko parang, ano na talaga, ganito na siya, na once na may ginagawa ako, gusto ko talaga mapalaki. Na sinisimulan ko sa maliit, tapos ang thinking ko kagad yung advance na. Na kahit yung RK Rubber na nung maliit pa lang kami, parang ang thinking ko nun, paano ako lalaki ng, kumbaga yung moving forward, paano ako lalaki, ano yung mga kailangan kong gawin. So, kaya hanggang sa nung maliit kami, galing kami sa wala. Tapos ngayon, leading rubber manufacturing company na yung RK Rubber. Gusto ko yung Cinegoma maging ganun din. Para sa mga filmmakers na lagi pong sumasali sa amin. And then para din po sa mga empleyado ng RK Rubber na meron din kasi silang kwento na gusto nilang i-share. Kasi po, ang mga goma na ginagawa namin, kung mapapansin po natin, hindi pansinin ang goma. Kumbaga yung mga pyesa, mga parts, parang hindi pansinin yan. Pero sa likod po ng bawat pyesa ay meron pong kwento ng isang manggagawa na nangarap, lumaban ng patas, at higit sa lahat, nag-struggle. Pero sinusubukan pa rin po na, kumbaga sinusubukan na to pa rin yung pangarap nila. So yung Cinegoma, ang pinaka
vision ko talaga dito, gusto ko na hindi lang po dito sa, kumbaga hindi lang siya parang pag may event kami sa Manila lang. Kasi yung ginawa namin sa Olonga po, ano yun kumbaga doon lang po yun sa Olonga po, tapos sabay next week dito naman sa Manila. So, ang nangyari po noon is talagang yung Sinigoma, parang pumunta kami doon, inorganize doon, tapos sabay sunod dito naman sa Manila. So, next siguro ang gusto ko talaga is Luzon, Visayas, Mindanao na. Katulad po ng mga branches ng RK Rubber, meron na rin na simultaneously na gaganap na Sinigoma kahit po hindi dito sa Manila. Alam naman po, salamat. Alam naman po natin na para mas mapansin, lalo kung film festival ay kung ang mga artistang gaganap, kilala, kung mas madaming venues. Ngayon, ika-6 year nyo, may press con tayo. Pero papunta na ba tayo doon na may mga artistang malalaking pangalan na at saka mas madaming venues? Ayun po, actually, yun, as a filmmaker, talagang gusto rin po natin yun na talagang mga artista yung gaganap, talagang kumbaga malalaking pangalan. Kaya lang, minsan hindi natin maiwasan na syempre yung budget po ang iniisip. Pero kung sakali na mabibigyan ng pagkakataon or talagang merong mga sasali na may malalaking pangalan sa Sinigoma, kumbaga i-welcome naman po namin sila. Tsaka, yun din, siguro yung sa ngayon is naka-focus po kami sa kung paano namin maipapakita sa buong Pilipinas na kumbaga nag-exist yung Sinigoma na merong film festival na ang nag-organize ay isang company na hindi naman po related sa film pero buong puso at buong effort na binibigyan ng oras, puso at energy para dito po sa paggawa ng pelikula at saka sa pag-help po ng event na ganito. Kaya yun po yung ano namin na talagang maramdaman ng mga tao yung sinseridad ng company namin. Kasi tulad po ng sabi ni Derek Raymond kanina, kaya po kami nagkasundo kasi yung pagmamahal talaga sa sa art. Kasi ang sabi ni Derek Raymond na kung gusto niya daw po gusto niya ng pera, gagawa na lang siya ng ads. So, ganun din naman po kami. Kung gusto lang talaga namin ng pera, nag-focus na lang po kami sa goma. So, yung Sinigoma po, talagang ginagawa namin for the love of the art. And then, para din po yung kwento ng mga manggagawa ng RK Rubber, na ibabahagi din namin sa ibang mga tao. Kumbaga, gusto namin i-share yung culture namin sa ibang tao. Kasi as of now, pag sinabing engineering, parang yun lang po kumbaga parang trabaho, tapos sakit ng ulo, gano'n. Or yung iba sasabihin, pera-pera. Pero meron pong engineering company na nag-e-exist na ang ginugusto ay bukod sa i-level up ang skills ng mga tao, pagandahin yung character ng mga tao, and at the same time po, maipakita rin namin kung ano po yung kultura namin sa iba. Kumbaga kami po yung kumpanya na merong puso. Parang gano'n. Salamat po. Huling question ko kay Mr. Red. Kanina nung kinikwento nyo na or sinasabi nyo na hindi struggling ka pa din, in the sense na you're struggling against a system or a way of thinking? Sabi nga, I use the word in a more positive way kasi it's a challenge. You struggle to make only the films you truly believe in and to make them the way you want to make them, di ba? So that means talagang independent filmmaking. So I've been an independent filmmaker ever since Kaya hindi sa inayawan kong mainstream I always went to meetings pag ino-offer ako. I'm very open to it. Kaya lang laging hindi nag-e-end din ng agreement. Dahil po hindi sila naniniwala na pag hindi bebenta. I don't want to think na stubborn ako pero I guess side nila ganun ang tingin nila. I'm stubborn. So now dumating sa point na hindi man lang siguro ko i-consider ng commercial producers. Ay stubborn yan si Raymond, gagawin lang niya yung gusto niya and the way he wants it. So mahirap to produce a film. Baka may ganong thinking So how do you feel about that?
medyo sad, but kaya nga I find ways to to produce my films independently, di ba? Whether through grants, through independent producers, no? In a way na na-produce yung kinina ko, na-produce ko yung Himpapawid noong 2008. Producer ako nung nag-invest din ako. But tumulong din naman kasi friends ko sila Butch Jimenez and Jimmy Duapit, who were GMA Films, no? Of course, by that time, tumaas na ang pwesto ni Jimmy Duapit, Gilberto Duapit, di ba? Nagtumulong sila doon sa film na yun eh. See, they believed in it. Kaya lang, yun na nga, ganong klaseng effort siya eh. So, kaya hanggang ngayon, officially, hindi ako mainstream filmmaker eh. Kahit kilala ko lahat ng tao sa industry. Ang strange thing is, looking back, I'm not a mainstream filmmaker until now. I'm not officially in the industry, but I'm a member of the guilds, no? So, and then now, Film Academy na ako. So, mas ginawang legitimate. Very quickly lang, na-amuse ako sa tanong mo earlier. Hindi, kaya nga, ang maganda sa isang festival, nagbi-build ng reputation, no? Kasi gano'n na nangyari naman noon eh. Ako nga, nung ginawa ko yung Anino, siyempre masasabi ko siguro, narinig na rin yung name ko nung time na yun, no? 1999 ko sinut yun. Hindi ko kilala si Eddie Garcia personally, pero tinawagan ko siya sa phone. Sabi ko, gusto kong siyang gumanap doon sa Anino. And pumayag siya, kahit di niya narinig na niya yung name ko na independent filmmaker ako. So pumayag siya, tapos yan, sila John Arcilla. No? So, nung nangyari ang Cinemalaya, gano'n eh, nagkaroon ng reputation. Then, yung movie celebrities, actors, stars, sabihin na natin, suddenly, nagkaroon ng parabang desire na, hey, dapat may Cinemalaya film ako. Naging claim to fame pa nga ng certain stars na, ay, ikaw, may Cinemalaya ka ba? Parang may biroan silang ganun eh. So dumating sa point na sila na yung mismo may gustong umarte. So siguro ganun ang pwedeng future ng Cinegoma. Pag nag-build ito ng mas mataas pang reputation, magugustuhan na ng mga artista na umarte sa mga films, kahit short films yun. Diba? In line with that po yung last question ko. So, naglalaan kayo ng oras, panahon, talino, at yung maganda yung pangalan sa ganitong festival because it is investing in the future. Yun yung nakita ko eh, kasi laging, yan nga eh, kasi nagsimula ako talaga. Kumbaga, sabihin natin grassroots. Nagsushoot lang kami ng Super 8 noong 1980s, di ba? In the movie industry, you know, I mean, I hate saying it, pero in a way, they were looking down at that eh. Parang, ang kalokohan yan, hindi naman yan cinema. We were shooting Super 8, kami nila Nick De Ocampo, di ba? But we built that reputation ng independent cinema. So, tuwing makakamita ko ng mga tao na may ganong passion, na pinupush yung and it's an uphill battle din, di ba? Na nakaka-relate uli ako doon kasi doon kami galing independent and alternative filmmaking. How does that future look to you? Well, kailangan mag-adapt tayo. Importante. Yun na nga, discussion. Kaya nga interesting, mag-open sila ng bagong category ng AI. But dinidiscuss na namin carefully kasi sabi ko, medyo kakaibang yan. Kailangan di ba? Kailangan natin ma-pinpoint talaga yung guidelines for that. Diba? It's a new thing. But hinaharap natin yun. So, harapin natin yung future and what the technology will provide us. Yeah, thank you for your questions, Jojo. Maisingit ko lang just to inform everybody. Di ba finished film ang isasubmit? Pwedeng finished film, tumatanggap kami nun. Pwede rin naman na gagawin pa lang. Ginagawa pa lang, habang ginagawa. Pero ang importante ay mag-register na. Okay, yun ang deadline ng August 15 para ma-announce ng ating mga kapatid for registration. And then, kung may requirement ba dapat meron bang product placement ng RK Rubber or wala naman mga ganun? Actually sa mechanics may nakalagay na ganun, pero siguro tatanggap na rin kami kahit wala. Tapos i-meeting na lang namin sila kung ano yung requirements na pwede gumawa ng AVP na 30 seconds siguro. Pwede bilang kapalit sa CBB. Ganun. Okay, we have questions from Josh Mercado of ABS-CBN.
Hello po. One question lang. Habang yung iba po lumalaban sa AI, this festival promotes AI with your AI category. Ano po yung mensaheng binibigay nito sa industriya? Yung iba nawawalan ng trabaho dahil sa AI. Your thoughts on that po, sa inyong dalawa? Ayun, actually po, ang ano ko lang din yung tungkol sa AI. Kasi po, mangyayari na siya. Talagang dadating na po tayo sa point na, dadating na po tayo sa point na talagang baka pagdating ng panahon, puro AI po. Kahit po yung dati, di ba, nagsimula yung cinema sa film hanggang sa naging digital. Tapos, yung mga phone dati, ay hindi makakuha ng magagandang mga video. Pero ngayon, okay na rin. Lumalaban na rin po yung mga phone. So, talagang hindi na po siya maiwasan. Darating at darating talaga yung time na nandyan na po talaga yung AI. Siguro po, ang ano ko na lang dyan, at least po, nalaman natin na sa Sinigoma, unang nag-open yung AI category. Derek, your thoughts on that? Yun. Ako like any filmmaker, it's scary, di ba? Yan ang discussion dyan eh. Ngayon, kaya nga sabi ko, iniingatan namin yung I think ang important is to consider it a tool. So, kung magkaroon ng ganyang category, you cannot really judge yung mga submissions for cinematography or acting or ano. Wala, unfair yun eh. Ang i-judge mo is concept, which is the prompting, no? And then, may skill din naman yon sa pag-prompt in a sense. But it's really the concept. So, yun lang yun I think ano natin dun eh. Ipupush natin at i-recognize natin. And that sends a message na nga na ultimately, yun ang importante, yung konsepto pa rin eh. No? And thinking forward na, no? Kasi yan yung discussion. Yan ang pinag-uusapan namin mga filmmakers sa AI na yes, mag-take over yan, mawawala ng certain jobs and ano, but I think ang far future niyan, ultimately, people will start going against it again eh. Kasi we will start wanting authenticity, soul, dapat mararamdaman natin eh. Darating tayo sa point na kahit gaano kaganda yung AI, alam natin na AI yung pinapanood natin. I know discussion ngayon yung, wow, confusing na, hindi na natin alam kung alin ang AI. No? I think darating din tayo sa point na we're so sophisticated as thinkers na we can tell AI to eh, walang soul, walang ano. So hahanapin din natin uli yan sa future, di ba? So kaya nga I think ang focus pag naggawa ka ng AI category is to make sure na ang message na sinasend mo, it's really the idea and the concept na may tao behind that, no? Na siya yung nag-isip at yun ang nire-recognize natin. Last na po, ano po yung hinahanap nyo sa mga sasali dito sa festival? To become best picture. Direct. Criteria or requirements? Final na ba yung mga jury? Hindi kasi I won't be a member of the jury, I'm a consultant. I think ultimately any competition naman is yan ang lagi kong nire-remind sa mga students din, diba? Na as much as we want the tradition of competitions, ang important laging isipin is yung value ng naipalabas mo yung film mo at nagkaroon ng merits, recognition of merits. So ultimately, competition is really a set of opinions. As respectable as the jury are, even in Cannes or wherever. No? Ultimately, it's that set of opinion. So I think yung criteria is the general except nga, of course, I respect yung company nila Saber na meron silang mga certain stipulations. They want to remain neutral, nothing overtly political. It doesn't mean na hindi pwedeng may political yung subject matter, di ba? But yung messaging siguro ang inaano nila. So, yun lang naman yung mga ingatan eh. But otherwise, anything goes eh. Kasi short film eh. No? I mean, pwedeng comedy yan, pwedeng conceptual, pwedeng experimental, narrative. Marami narrative na storytelling, drama pala. Maraming gumagawa na And maraming students kasi sumasali. So, we're really seeing that right now. No?
Yan, kahit yung mga sumasali rin naman sa other festivals na short films. So it's quite open, except of course dun sa certain guidelines nila. And idagdag ko lang din, siguro yung sa guidelines magbibigay lang kami ng, kumbaga ito, meron kaming tema, ibibigay namin sa mga jury. Pero at the end of the day, ito yung sinasabi ko, kumbaga hindi kami nagbibigay ng criteria sa mga juries. Talagang ang ibibigay lang namin, ito yung tema, kung paano kayo mag-judge ng isang pelikula, ganun ninyo i-judge. Kung paano kayo mag-judge kung sino yung best actress, best actor para sa inyo, ganun nyo to i-judge. Pero yun lang, meron lang tema, tapos bahala na kayo kung ididikit nyo ba yung panalo talaga dun sa tema or kung ano yung gusto ninyong mangyari. Kumbaga lahat, as in lahat talaga sa jury. Okay, thank you for the information. We have questions from Jerry Donato from the Philippine Star. Yes, Jerry. Yung mic na ba siya? Hindi lang question. Yung mic. Hello. Yan. Okay. Hi, everyone. My question is for Sir Raymond Red. Hi, sir. Hi. Sir, as a practitioner of filmmaking and teacher of film, what do you find exciting about doing short films or shorts as compared, of course, to the full-length one? Yung short form talaga is quite challenging kasi you can try to follow yung mga supposed rules ng, let's say na ina-apply sa full-length movies, even writing your script, is it a 3-act story, may mga ganon eh. But sa short film, you can break those rules talaga kasi you have to find your own way to tell it eh. So, ang nagiging mistake na madalas ng beginners or young students, yung like yung sinasabi students ko, a lot of them are dreaming of long films kasi fan sila eh. So, walang mali doon, na-inspire ka sa mga long films na papanood mo. Kaya lang, ganun ka mag-isip pag gagawin mo na yung short film mo. So, ang tendency, the short films look like excerpts from a longer idea, di ba? A bigger idea. So, mali yun. There's a powerful short film, no? Naniniwala ako there is a way to tell the story. Di sa pagano, let's say nga, yung Anino, pag ginapakita ko sa students ko, ang unang reaction niya, ang powerful daw ng characters, pero hindi mo man lang nalaman ano pangalan nila. But you realize, hindi importante. Kasi ganun kaiksi yung kwento eh. Wala kang may establish. Walang pangalan si Ronnie, si John Arcilla, or si Eddie Garcia. At the time. Yun. So, ganun yung nun. So parang ganun ang tingin ko talaga sa short film na kailangan aralin mo. And I always think, long feature filmmakers na magagaling, baka mahirapan sila gumawa ng short film eh. The same way, a beginning short filmmaker will have difficulty making a full-length feature. Okay, having said that, can we say that foraying into or producing or doing short or shorts, parang mas symbolic and parang i-challenges the viewers to think more? Kasi meaning-making ang diba? Panonood ng pelikula, diba? Kasi hindi, unlike in full length, it's like a novel that everything is given to you. But in short, diba, you have to be careful with the, yung mga pinaplanta ng filmmaker. Right, and ang short film really looks deep into the roots ng cinema, which is visual. That's what cinema means. The word cinema is moving images. So you tell your story really through the visuals. Yun yung challenge nun . You can complement it with dialogue, voiceover, whatever, sound effects, music, but it's the visuals are very important. And because maiksi yung and now we're seeing that now. Lalo na discussion, maiksi ang attention span ng mga tao na nagtitingin sa nagsascroll. So the visuals need to tell the story very, quickly and in a very effective and powerful way. Ganun ang challenge ngayon. Yan ang talagang short form na nakikita natin ngayon, yung pinapanood ng
Gen Z at ini-scroll ng ganong kabilis lang sa phone. Okay, just last one from me. Sir Red, I want to get your opinion on, kasi pag-usapan natin yung AI. So I just want you to comment on the possible nga issue in the future, regardless of your art, na yung tawag dito is your authorship, being an author, as well as the creativity. Kapag nandyan na, I mean totally, the AI has finally emerged. Wala na tayo. I mean, we cannot refuse its presence. Technology. But yun nga, the big discussion yan. I cannot pretend to know the answers at this early stage. Nag-evolve siya, dinidiscuss talaga yun ngayon. Intellectual property rights. Yung image lang, I mean ngayon, nanonood tayo, ayan, yung mga nagbabiral ngayon, si Lola, ano yung pangalan? Yung mga ganyan, di ba? And then you think, parang familiar mo ka nito, or you yourself, baka one day makita mo, ako yan But you have no way of proving it kasi AI systems are basically using the whole of the internet as their brain, as their database. Diba? So you don't know kung saan hinugot yun Ang hirap i-prove. Kaya yun ang ginagawa ng artist ngayon is secure their rights kung ano yung existing works nila. Mga artista, diba? Si Brad Pitt, he will secure his intellectual property ng image niya. You'll have to pay him to make a Brad Pitt movie na hindi na niya kailangan umarte, pero babayaran mo siya kasi gagamitin mo si Brad Pitt yung ganun ganun sa future siguro. Si Harrison Ford, gagawa sila ng bagong Indiana Jones na bata pa siya. But they have to pay Harrison Ford for that. But ayun yung bigger but tayo, ordinary people, I don't know, we need to secure whatever we have sa rights kasi ganyan na magiging away o labanan yan. Baka one day makikita ko, hindi ako yan kamukha ako yung nasa AI parang ganun. So but you need to prove that, diba? Are you satisfied, Jerry? Okay. We're down to the last 2 to 3 questions para later on pwede nyo po ma-interview ang ating mga panelists kung meron po kayong gustong tanongin sa kanila. We have a question from Marinel Cruz of Inquirer. Good afternoon po. Mga sirs, there are 2 unique categories dito sa festival. Yun nga yung una, yung AI. And then another one is the commercial category. Can you tell us more about this? Kasi parang sa category na to, well, interesting siya because you're actually allowing the promotion of other brands alongside your brand. So, paano po ito? Ayun, actually yung commercial, hindi naman namin pinipigilan sa lahat ng category kung meron silang mga ipopromote. Kaya lang syempre makakasira siya sa Kung alam naman natin yan, yung product placement. Pero ito po ay paghikayat namin sa mga ibang negosyante rin na baka mamaya may marketing team sila or may team sila na gustong mag-join sa Cinegoma. Kumbaga yung commercial po ay ibig sabihin hindi siya professional. Kumbaga hindi sila mga film studio or production house or hindi po sila talaga nasa film industry. Kumbaga business product. Parang may negosyo rin sila. Kumbaga ibang negosyo naman na gusto rin nilang gumawa ng film. Kumbaga ino-open namin to baka mamaya may iba pang katulad din sa RK Rubber na gumagawa din ng film tapos ayun, pwede po sila doon. Kasi may mga businesses din po kasi na naiilang sila sumali doon sa open category namin kasi sabi nila mga professional na diyan Baka pwede kami sa RK exclusive. So parang yung sa akin naman kaya lang kasi yung RK exclusive para sa mga taga-RK naman. So parang baka mamaya pag may sumali naman na iba parang magugulo din. So inopen namin ngayon yung commercial category. Ibig sabihin po nun ay yung ibang mga businesses pwede silang sumali. Kumbaga open po silang sumali. Nataon lang na hindi sila taga-RK. So hindi rin sila professional. Pero rin po baka moving forward din magkaroon din kami yung RK exclusive baka i-open na rin namin sa ibang mga rubber company din. Kasi may mga ibang rubber company din po na parang na gusto na rin sumali sa amin. Sabi nila,
okay lang kami kung ang makakalaban namin yung yung hindi naman, kumbaga hindi mga professional. Tapos ayun, baka i-open namin na hindi na lang siya RK exclusive, kundi baka mamaya GOMA exclusive. So ibig sabihin kahit ibang rubber company, pwede rin silang sumali. So ayun, parang bilang dedication din po dito sa ginagawa namin. I-open namin to kahit sa mga competitors namin na gustong ma-experience po ito. Xavier, may tanong. Sorry, hindi ko natanong sa kanya. Pwede rin bang hindi natin na-design. Pwede rin fictional na, hindi totoong commercial. Hindi necessarily company talaga yung, kunyari, a young filmmaker wants to make a parang commercial format, pero hindi totoo yung commercial. Parang Mac. Pero siya, filmmaker na talaga. Hindi, let's say a young student, filmmaker, gumawa siya ng parang commercial. Pero hindi ko natanong na yun. Yung kasi, yung commercial, not necessarily parang advertisement siya or product placement, kundi talaga, tinawag company made yun. Company made na hindi production company. Okay. Team building category. Nililin ako lang kasi dati akala ko. Thoughts nyo dyan? Kasi parang kailangan po talagang i-define yan, Lalo na sa kailangan malinaw yung Yes. guidelines, yung rules na para... misleading kasi yung commercial category. Yes, parang Kaya ako nga natanong parang ako young student, gagawa ko ng parang commercial. Pero hindi totoong product. Pero ano naman siya i-ano rin po namin, i-analyze din namin kung para saan talaga sila. Kasi kung nakita namin na pang professional sila, sasabihin natin na hindi to pang commercial kasi filmmaker talaga siya. So may studio siya. O kaya baka mamaya nag-join siya sa commercial tapos nakita namin na ang company niya pala or business niya is kumbaga studio, yung mga ganun. So hindi po siya hindi siya commercial. Kumbaga yung Cinegoma mismo yung kumbaga yung mag-aayos kung para saan po, kung saang category talaga sila. Okay. Ayun. Direct Raymond, last question ko po. So you've decided to put your name into this project. Ano po yung gusto niyo po ma-accomplish in relation to the industry po by by being the creative consultant and co-festival director? Yun nga kasi nakita kong natuwa ako dun sa passion behind it, kung paano siya, kung saan siya nanggaling, di ba, na-establish na natin. So parang for myself, wala akong inaano kasi I'm busy with so many things. Pero yun lang, tinutuloy ko lang yung passion ko ng pagtuturo. One of the things we're discussing although hindi pa sigurado, but the idea na baka pwede tayong mag-offer ng workshop before the festival. So yung mga students, nagsusumali, baka gusto nila umattend muna ng workshop, di ba? Para they get a better idea of what they can do dun sa isasubmit nila. I've done that before. I mean, mention ko na, like before dati ang Petron, merong kami nila Loris Gillian, di ba? And pati si Ricky Lee kasama namin. We did workshops. So the student competition yun so that the students have a better idea of what they can do and develop para doon sa competition. So interesting yan parang tinutulungan mo pa yung mga sasali. Kung sino man yun, but anyway, hindi pa final. We're discussing it kung paano namin gagawin. Nasa core nyo po talaga yung teaching direct, no? Thank you po. Thank you, Ben. May pasundot lang si Emma.